Amen. At maraming salamat sa Panginoon. Tayo ay nakadako sa pagputol-putol ng tinapay at muli tayo ay kakain ng masagana na hinanda ng Panginoon. Amen. Dala niyo mga kapatid sa aking pagtayo na malayang makapangusap ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na salita at sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Kaya po natin tumayo at ating pong bubuksan ng teksto na ating pagbabasihan. Dito po babasa po tayo ng magkasunod na chapter. Dito sa Hebrew chapter 10, verse 38 hanggang 39. Ito muna unang basahin natin. Sabi rito, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Pupunta po tayo sa next chapter. Susunod lang na version. Hebrew 11, chapter 1, Hebrew 11, verse 1-2. Sabi po rito, mga kapatid, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ng ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamagitan nito, ang mamatatanda ay sinaksihan. At sa verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Tayo po mananalangin at niling natin kay Sister Joby. Panalangin. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na may bigyan at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat muli, Ama, sa pagkakataon na muli po ninyong pinagkalob sa amin na ikaw ang aming pong masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat din, Panginoon, sa mga scriptures na aming pong nabasa na ito, Panginoon, ang aming pong pagbabatayan sa aming pong pag-aaral sa oras na ito. Tulungan po ninyo si Kweding. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng karunungang makalangit upang kalooban mo lamang, Panginoon, ang siyang mamutawi sa kanya pong bibig. Tulungan po ninyo kami na makikinig, Ama. Buksan mo po ang aming pong mga puso at isipan upang kung papaanong pinagpala mo na po kami sa naunang aralin, Ama, sa Sunday School, ay alam namin, Panginoon, na muli po ninyong pagpapalain, Ama, ang pong mga anak sa oras na ito. At sa mga kaibigan po namin na aming pong kasama sa gabing ito na makikinig ng iyong pong mga salita, buksan mo po, Panginoon, ang kanilang pong mga puso. Pagabagin mo po, Ama, ang kanilang kalooban. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kaunawaan na maunawaan po nilang mabuti, Panginoon, ang iyong pong kalooban sa kanila pong buhay. Na ito, Panginoon, ang siyang magdala sa kanila upang ikaw din, Ama, ang kanila pong danggapin sa kanila pong buhay at maranasan din po nila, Panginoon, ang napakagandang buhay na mayroong Diyos, na mayroong Kristo na aming pong pinaglilingkuran, Ama. Kaya, Ama, sa oras na ito, aming pong kahilingan, O Diyos, na patuloy niyo kaming samahan, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Ama, kung hindi mo po kami tutulungan. Kaya, Amen. Ama, lahat, Panginoon, ang buong panahon, Panginoon, ng aming pong gawain sa umagang to, ay amin po itong pinagkakatiwala sa iyo, sapagkat po aming samot dalangin sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Mapagpalang araw muli, mga minamahal na kapatid, at sa ating mga ibang kapatid sa ibang parte ng salibutan ito ay pagpalang gabi sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon na ang Panginoon kailanman hindi nagkulang sa atin. Salamat sa kanyang biyaya pagpapala na binubuo sa atin, hindi lang sa mga bagay na material, higit sa mga buhay na spiritual at
Salamat sa Panginoon na nawa na sa ating mga puso tayo patuloy na mapagpasalamat sa lahat ng oras. Salamat sa buhay at kalakasan, dahil na spiritual na buhay na ating natango dahil sa ating Panginoon. At sa oras na ito, ang pamagat ng ating pag-aaralan, yung choices and decisions based on faith. Mga pagpili at desisyon batay sa pananampalataya. Minamahal na kapatid sa Panginoon, yung buhay ng tao, mga kapatid, ay buhay na pagpili at pagdesisyon. Araw-araw tayo po ay nahaharap sa pagpili, pagdesisyon sa mga bagay material, sa financial, spiritual, lahat ng aspeto nating buhay, nandun ang pagpili. At alam niyo ba mga kapatid na ito isang regalo ng Panginoon. It's a gift of God. Isang pribilehiyo na ibinigay sa atin nung tayo nilalang. Doon kung matatandaan niyo sa Genesis chapter 1, verse 27, na tayo nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Mga kapatid, ito isang binigay niya sa atin. Ang pribilehiyo na tayo makapamili. Meron tayong free will o yung the freedom of choice, mga kapatid. Ngayon, sa ating pag-aaral na ito, na ang pagpili, mga kapatid, ay nagpapatuloy ito, ang pagdesisyon hanggang sa matapos yung ating buhay. Kaya hindi lang sa ngayong araw na ito, hindi sa bukas, hindi sa buwan, habang tayo nabubuhay, tayo nakaharap doon. At doon sa ating pagpili, mga kapatid, mayroong resulta. Kaya una, binibigyan tayo ng choice ng Panginoon, at pagkatapos doon sa choice na yon, pipili rin tayo kung ano ang magiging decision natin, kung ano ang susundin natin. Kaya ang ang binibigyan ng Panginoon sa atin yung opportunity na tayo ay makapag-decide ng tama. Amen? Mga kapatid, ayaw natin na mag-decide na mali. Kasi mayroong consequences sa bawat pagpili at sa ating pagdesisyon. At hindi na tayo, uh, hindi lingid sa atin yun, mga kapatid. Yung resultang yun. Mayroong favorable consequences or unfavorable o tinatawag na positive, at yung isa naman negative, mga kapatid. At alam natin, at kaya nga sa ating mga pagdesisyon kuminsan, nag-iingat na tayo dahil may mga bagay na nagdesisyon tayo nung mga nakaraan at tayo ay nagkamali. At yung decision yun, nagkaroon ng negative impact sa ating buhay. Mga kapatid, umpisa natin sa definition and choice. Sabi po rito, its ability to choose or freedom to choose. It's a gift from God to man to exercise free will. Amen? And moral responsibility. Ayan. So mayroong free will, ini-exercise mo yun, pero kalakip doon ang responsibility. Ibig sabihin, may responsibility ka at accountability kung pupili ka ng mabuti o kaya pipili ka ng masama. Amen. Pag-uusapan natin yung mamaya ulit yan. Tapos sa decision naman, ito yung response to the choices or options presented. Pabibigyan ka ng choice at ikaw ay pipili doon. Magre-respond ka doon. At sa conclusion or judgment that is made after considering the choices. Ikaw pipili mismo. So, meron kang kalayaan, meron kang freedom, at meron kang pagpili, mayroon ka namang responsibility. Amen? Kaya napaganda doon, yung nga lang, ay nasa iyo kung anong pipiliin mo. At mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, maraming uh, pinagbabatayan ng tao.
sa kanilang batayan sa kanilang pagpili at sa kanilang desisyon. At alam niyo ba mga kapatid, unang-una, ang pinipili ng tao kung ano yung nakakapagbigay sa kanya ng kasayahan, kung makapagbigay lugod sa kanya. Amen? Sino bang may ayaw maging masaya? Sama ba na ikaw ay pumili, magdesisyon na ikaw ay mag-aral, magkaroon magandang education, at para ikaw pag nakagraduate, magkaroon kang magandang trabaho, magkaroon kang magandang malaking sweldo, magkaroon ka ng kapanatagan sa mga bagay na pang-financial. Diba mga kapatid? Pangalawa, meron din tayong pagpili. Patungkol sa relasyon, kung sino ang makakasama natin sa buhay. Diba? Pumipili tayo at nag-decide tayo, ito aking gustong makasama sa buhay. Kaya pumipili tayo, may decision doon. At meron din tayong pagpili rin kung saan tayo magtatrabaho. May mga may mga mabibigat na decision na dumarating sa ating buhay. At kung minsan nandun tayo sa crossroad, hindi natin alam kung hindi tayo makapag-decide sapagkat sa kakulangan ng sources, hindi natin alam ang gagawin natin. At yung iba naman, nakadepende sila sa past experiences nila. Doon sila bumabata. Yung iba naman, nagtatanong sa mga ibang tao. Kaya mayroong yung advisors na tinatawag. May financial, may psychological, may mga health. So, itong mga kapatid, pag naiipon natin yan, doon tayo bumabatay ng sarili nating pagpili o kaya decision. Ngunit mayroong isang bagay na napakahalaga rito. Walang iba yung sa spiritual. Pagpatungkol sa spiritual, mga kapatid, yan ang pinakamataas na batayan ng ating desisyon sapagkat ini-involve na ang Panginoon dyan. Amen? At kung involve ang Panginoon, yan ang pinakamaganda sapagkat mayroon tayong Diyos na mga pangyarihan sa lahat na tutulong sa atin sa kung paano tayo makarating sa magandang desisyon. At yung choices ng Panginoon, hindi kanya ililigaw, kundi binibigay sa iyo ang the best. Amen ba mga kapatid? Amen. Ang Diyos ba, bibigyan ba tayo ng isang bagay na ikasasama natin? Hindi, di ba? Bibigyan ba tayo ng isang bagay na ikapanghihina natin? Hindi. Kung hindi binibigay lahat ng Panginoon, yung kaya tinawag na blessings, biyaya at pagpapala, mga kapatid. Na dapat yun ang mailagay sa atin, sabi nga natin palagi, looking back doon sa panahon na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Nakakita natin yung epekto ng masamang decision natin, maling decision. At dala-dala natin yun na hindi kailanman natin makakalimutan, mga kapatid. Pero nung tayo nasa Panginoon na, gumanda sapagkat dinala tayo sa isang lugar, isang kalalagayan, mga kapatid, na makakapag-desisyon na tayo ng tama kasama ang Panginoon. Mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, dito tayo babase na pag-aaral natin yung biblical principles and guidelines to guide us make choices and decisions that will honor God and glorify God. Ito mga kapatid, yung mga biblical principles. At sa aking pag-meditate, salamat sa Panginoon na alam mo ba na sa pangangaral ng salita ng Diyos, napakahirap, mga kapatid. Kung ikay mangaral na walang kasama ang Panginoon. Hindi mo alam ang ipapangaral mo at magiging paulit-ulit ka na lang. Ngunit salamat na may Espiritu Santo na napapanahon ng ibinibigay niya lahat ng mga mensahe. At ito ay napapakinabangan ng bawat isa. Sabagat ito pagkain ay para sa atin lahat. Ibinigay ito sa akin kagabi. Ako'y napakain na. At sineshare natin ito. Sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya dinadalangin natin palagi na
tayo ipagpalaan ng Diyos. At ang kagabayan na mangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na sa sandali ng pangarap tayo makakaroon ng kaunawaan. Maalaman natin at magkaroon tayong karunungan ay ito yung magamit natin. Hindi lang sa ating sarili, kung hindi para magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Sapagkat ang buhay na ito, hindi lang sa atin, kundi sa Panginoon. At mga kapatid, dito sa ating pag-aaralan, at dito sa Hebrew chapter 10, verse 38 hanggang 39, sabi po rito mga kapatid, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Mga kapatid, titignan mo yung first part ng verse yan, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. The just shall live by faith. Ngayon, paano ka magiging matuwid sa Panginoon? Dahil kung hindi ka maging matuwid sa Panginoon, hindi ka rin magiging lingkod niya. Yan ba mga kapatid? Kaya sabi rito, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At hindi ka rin pwedeng mabuhay sa pananampalataya kung hindi ka maging matuwid at maging lingkod ng Panginoon. Yung tatlong yan, nagsusuportahan yan. Ang lingkod ng Panginoon ay matuwid at siya nabubuhay sa pananampalataya. Paano maging matuwid ang tao? Sabi rito sa verse 39, ngunit hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So, ang unang nakita natin yun, that faith gives us that option, mga kapatid, and decision to the saving of this soul. Yan. Kaya kung babasahin mo maigi, yung verse 39, doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Them that believe to the saving of the soul. Believe, nandun yung faith. Mga kapatid, ang tao na nasa kasalanan, hindi siya maliligtas kung hindi siya mananampalataya sa Panginoon. Kung hindi siya maniniwala na kaya siyang iligtas ng Panginoon, sabi nga ang Diyos ang nagliligtas. Ang tao ang humihingi ng kapatawaran at kaligtasan. Kaya kinakailangan ang tao ay manampalataya na mayroon siyang na siya nagkasala at kinakailangan niyang kaligtasan mula sa Panginoon. Kasi kung hindi mo madama yun, ito para sa mga hindi pa naligtasan, hindi nila madama ang kanilang pangailangan sa Panginoon ng kaligtasan, hindi sila lalapit. Kailangan madama nila yan. Kaya mga kapatid, tayo bilang Kristiyano, malingkod ng Panginoon, kinakailangan natin sa ating pamamahayag, sa ating buhay, ay effective yung pagpipreach, pag-share ng salita ng Diyos. Yung effective preaching, hindi basta preaching. Kasi kung mag-preach ka at hindi mo naman ito karanasan, naging ipokrito na lang. Kung mag-preach ka, kinakailangan nga ito ay naayon din sa turo ng Panginoon. Dahil paano ka naligtas kung hindi ka naman nanampalataya? So, mga kapatid, sino man sa atin dito, naranasan natin yung buhay ng kaligtasan. Ngayon, kung di na pa naranasan, kasi kung minsan may mga nanghihina, may mga nababackslide, may mga tagalan di naman nawala sa Panginoon, balik sa kasalanan. Pwede pang manumbalik. Amen. Mga kapatid. Ngunit dapat manampalataya. Kaya nakita natin dito na sabi rito, doon ka lang makakapamuhay sa pananampalataya kung ikaw ay naligtas. Doon sa Romans, Romans chapter 1, dito po sa verse 16, 17. Sabi rito ni Pablo, sapagkat hindi ko kinahiya ang ebanghelyo,
sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan. Hindi niya ikinakahiya ebanghelyo. Mga kapatid, hindi natin ikinakahiya ebanghelyo. Hindi natin ikinakahiya na tayo Kristiyano. Hindi natin kinakahiya ang ating Panginoon. Dito sa verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. The just shall live by the faith. Amen, mga kapatid? Amen. Ngayon, the just shall live by the faith. That is every day. Pag sinabi rito, every day yan, na ikay mamuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Sa isang naligtas, kaya na tayo. Tataas natin yung mensahe. Kinakailangan mo yan na ikay mamuhay sa pananampalataya. Sapagkat dito, mga kapatid, mayroon ka ng pinanghahawakan na ibinigay sa iyong Panginoon. Ano yun? Yung kaligtasan. Ito'y pinanghahawakan mo na hindi dapat ito'y mawala. Hindi dapat ito mabaliwala. Alam ba ang Kristyanismo, mga kapatid, ito ay patungkol sa tunay na Diyos sa Panginoon. Amen. Patungkol sa kanyang ebanghelyo, ang katotohanan. Ito'y patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ito'y patungkol sa kabanalan. At ito, ang unang kalalagayan ng tao nung siya nilikha doon sa Genesis. At ito rin sa kapanahonan natin ito ay naibalik muli. Kaya salamat sa Panginoon na ang ating relihiyon, mga kapatid, ito'y galing sa ating Panginoong Kristo. Kasi kung titignan mo sa buong mundo, maraming iba't ibang religion. In the name of Christianity, pero wala sa kanila yung tunay na pamumuhay sa pananampalataya. Sapagkat yung kaligtasan ay hindi lubos na naunawaan at tinanggap nila yung hindi totoong aral, kaya patuloy na nasa kasalanan pa. Paano malasabi na ligtas ang tao sa kasalanan kung gagawin pa rin kasalanan? Lagyan na lang natin sa isang may sakit. Ang isang may sakit na napagaling, nawala na yung sakit. Dahil inalis na. Ganon din sa spiritual. Yung may sakit na spiritual na pinagaling ng Panginoon, ang Diyos ang dakilang manggagamot, ay nawala na rin yung kanyang sakit. Kundi yung kasalanan, mga kapatid. Amen? Kaya nga yung Iglesia ng Panginoon, mga kapatid, is founded by Christ. Sabi nga doon sa Matthew 16:19, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Doon sa makita natin dito, mga kapatid, we have to hold fast our salvation. At sabi nga, yung definition ng yung napapalob sa karya ng Diyos, na tayo na paron. Anong nandun? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Righteousness. Mga kapatid, wala tayong righteousness. Dati tayo mga kasama. Pero yung righteousness ang galing sa Panginoon, ito ang ibinigay sa atin. Kaya wala tayong ipagkakapuri sa Panginoon. Hanggang sa oras na ito, dahil dala-dala pa rin natin yung katwiran ni Kristo. Ito'y binili niya sa krus ng Kalbaryo. Yung kagalakan at kapayapaan sa Espiritu Santo, mga kapatid, ito'y bunga ibinigay sa atin dahil tayo ay pumili sa Panginoon at tayo nag-decide. Kaya sabi niya ang sa kanta, I have decided to follow Jesus. Kakantay mo yan, pero kung baka naman yung sa kanta lang, pero sa kilos naman, iba naman sinusunod. Diba? Kaya kailangan yung pagkanta natin, mga kapatid, hindi lang sa bibig, kundi yung puso at kaluluwa. Sapagkat nararanasan niya. Amen, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, na
Sa pamanampalataya, nakita natin doon mga kapatid yung spiritual transformation. Doon sa nakita natin na doon sa spiritual transformation, doon sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Lahat ng mga bagay ay lipas na. Narito silang lahat pa naging mga bago. The spiritual transformation. Ang tao, parehas pa rin. Pero ang pagbabagong loob ay nanggagaling sa loob. Pagbabago yung inside out. At sa pagbabago yun, nandun yung kapangyarihan ng Panginoon na baguhin ang tao mula sa kasalanan patungkol sa katwiran. Amen. Magmula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanag. Kaya makita mo, new creation in Christ. Alam mo ba na, mga kapatid, ang isang bata na ipinanganak sa isang pamilya is a blessing. Amen. Di ba? Natutuwa yung magulang, ito yung bunga ng kanilang pagmamahal. At lahat natutuwa. Pagmula sa magulang, maging sa mga biyanan, makamag-anakan, at talaga nagtutuwa. Alam mo mga kapatid, na higit na natuto ang Panginoon doon sa mga ipinanganak espiritual. Amen. Sapagkat hindi naman tayo naging bata kung hindi tayo ay binago ng Panginoon spiritually na tayo pinanganak sa langit, mga kapatid. At nakita doon yung characteristics ng ipinanganak sa spiritual, mga kapatid. Ano nakita natin doon? Bukod sa pagbabago, nakita natin na yung pag-ibig. Umiral na yung pag-ibig, mga kapatid. Ano pa? Binigyan din tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang biyaya na tayo makapamuhay na ayon sa kanyang kalooban. Yung biyayang yun. Not only that we are saved by grace, but that grace that will sustain us to live the Word of God, to overcome sinfulness. So mga kapatid, it's about us. Kung paano binigay ng Panginoon, binigyan tayo ng choice na gamitin yon at hindi sayangin upang sa ating mga desisyon, sa ating mga buhay, ay ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. It's more on spiritual ito, mga kapatid. Pero malaking application yan pagpatungkol na sa mga practical na ating mga choices and decision. Alam niyo ba, mga kapatid? Napaka doon papasok na sa about decision natin ang mapanghahawakan natin, mga kapatid, kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya tigit sa lahat, pagpatuloy muna natin ito hanggang sa tayo umudlad yung dito sa Hebrew 11, chapter 1, verse 2. Sabi po rito, mga kapatid, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For it by the elders obtain a good report. Sabi rito, ngayon ang panampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang mga katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Faith, it is the power in Christians to see what is unseen. Mga kapatid, anong ginagamit natin sa physical para makita natin yung kapaligiran? Di ba yung ating mata? Amen? Amen. Yung mata. Kaya tayo mayroong mata para makita natin yung kapaligiran. Makikita natin yung magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. Makita natin ang ating mga kapatid sa Panginoon, ating mahal sa buhay. At syempre, pag nakikita natin yung mga bagay, ito ang nagiging impluensya para tayo ay maging maligaya. At higit sa lahat, mga kapatid, ito rin nag-i-influensya ng ating choice. Ito nag-i-influensya ng ating mga feelings at nag-i-influensya ng ating mga decision sa buhay. Amen? Kaya nakikita mo. Pero, mga kapatid, yung physical na mata,
hindi niya nakikita yung mga bagay na hindi nakikita, yung unseen. Kinakailangan ng spiritual na mata sa pamagitan ng ating kaluluwa sa pananampalataya. So yung kaluluwa natin, mga kapatid, ito naman ang siyang gagamitin natin. Kaya tinawag na eyes of faith. Amen? Mata ng pananampalataya to see the spiritual things. An eternal that influences our choices and destination and decision. Ngayon, ang pinakahalimbawa dyan, nakikita mo ba ang Diyos? Ang tanong, hindi natin nakikita. Sapagkat kung makikita mo literal yan, sabi sa Biblia, hindi kakayanin ng physical mo. Mamamatay ka. But we can see through the eyes of faith. Amen. At dito pa lang ngayon, hindi na siya nakikita sa mata, pero nararamdaman natin, mga kapatid, ang kanyang banal na presensya. Amen? Nakikita natin yung nadarama natin kapag-ibig sa pamagitan ng kabanal na salita na siyang nangungusap sa atin. Amen. Na para bagang ang nangungusap ng Diyos. Amen. Habang pinag-aaral natin kanyang banal na salita. At mga kapatid, pag yung isa pa, yung salita ng Diyos. Alam mo ba na ang Biblia lang yan. Pero pag binasa mo lang yan, hindi mo maiintindihan yan. Pero basahin mo na taglay ang pananampalataya. Taglay ang panalangin. Taglay yung katapatan dyan na maunawaan mo ito. Mauunawaan mo. Doon mo makikita ngayon na ang salita pala ng Diyos ay napakabisa, napakaganda, at mayroong kapangyarihan na taglay. Mga kapatid, kaya nga pag tayo nangangaral ng salita ng Diyos, hindi tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan, ang Diyos. At ang salita ng Diyos ay mayroong inherent power yan. Napapalubang kapangyarihan ng Diyos yan. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Mabisa kaysa aliyang dalawang tabak. At sinasaliksik ang buong kasukasuan, kalubluuban, puso, kaluluwa, pag-iisip, lahat, naalalaman niya. Mga kapatid. Kaya wala tayong may pagkakaila. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, mayaman ka man, pobre, lalaki ka man, babae, matanda, bata. Ang salita ng Diyos, nauunawaan niya lahat nasa loob. Maring sa labas, nakikita natin ating kapwa, pero yung panloob, di natin alam ang salita ng Diyos nakikita. Ganon din ang Panginoon. Ngayon, they are spiritually discerned. May discernment. Kaya sa mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng spiritual discernment. Di ba noon, nung wala pa tayo sa Panginoon, naunawan ba natin yung Biblia? Hindi, di ba? Napaalipin tayo sa ibang religion na turo ng tao at yun ang sinunod natin. Pero nung narinig natin ang tunay na aral ng Ebanghelyo, anong ginawa natin? Ito palang hinahanap ko, Amen. ang katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, seek the truth and the truth shall set you free. At tayo napalay doon, mga kapatid. Mga kapatid, nawa yung katotohanan na ating natanggap, ito rin ang gamitin natin, mga kapatid, sa pagpili natin sa lahat ng oras. At sa desisyon natin, na lahat ng mga desisyon natin sa buhay, ito ay ayon sa katotohanan. Sa pamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, ang Diyos ay nagiging totoo sa atin. At nadarama natin, nakasama natin siya sa lahat ng oras. Amen. Kikita mo sa Biblia na si Enoch, sabi niya, he walks with God. Yes. Si Enoch lang ba? Amen. Mga kapatid, ito'y para sa lahat. Amen. Kaya nadarama natin yon sa ating buhay ngayon na ang Panginoon ang kasama natin. Amen. Bagamat hindi natin siya nakikita, sabi nga, He is with us. Hindi tomorrow, now. Kasama natin ang Panginoon.
Amen ba kayo dyan, mga kapatid? Amen. Bakit? He gives that, nadama natin yung pag-ibig. At mayroong inspiration, mga kapatid. Amen. Gives us that encouragement, inspiration to serve Him, to love Him, to worship Him, and to love also others. Di ba? Bakit nagkaroon yun sa atin, sa kalooban natin ngayon, na gusto na natin maglingkod sa Panginoon? Gusto na natin na umattend palagi sa kanyang gawain. At gusto natin mahalin ang Panginoon. Sapagkat binigyan tayo ng pananampalataya. Mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, yung salita ng Diyos, makes it real kasi hindi lang natin nabasa kundi nagkaroon to ng katunayan sa ating buhay. Amen. Amen. Hindi, kung tutusin natin, meron tayong lahat ng patotoo. Kung paano tayo naligtas at ano yung buhay natin. At kung ating sasariwain yan, kailangan din naman tayo marunong magpatotoo. Kailangan din naman tayo marunong mangaral, mag-Sunday school, mag-preach o mag-share. Pero bakit kaya natin? Nakakaya natin. Hindi sa out of pride, but because out of God. Amen. God's grace. Nakakayanan natin yung mga kapatid. At yung kanyang banal na salita, napakasarap pag-aralan. Kaya sabi ng ating mga kapatid at sino sa tayo napapagpala palagi. Kung minsan may kakulangan, pag-aaral, pero pag nagkakasama-sama, nagsususog, alam mo, nabubuo lahat siya. Because God is speaking inside the church to each of every one of us. At isa pang bagay na nakita natin, ngayon naniniwala tayo na ang langit ay totoo. Di ba? At totoo rin ang impyerno. Heaven is real. Mga kapatid. Alam mo ba na maraming tao hanggang ngayon na hindi naniniwala na may langit at may impyerno? Kaya wala silang pakialam sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, gusto kong sabi pa rito sa verse 2. Hebrew 11 verse 2. Sabi rito, mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa English sabi to, for by it the elders obtain a good report. Ano ibig sabihin? Mayroong testimony. Yung mga nabuhay sa lumang tipan, kung babasahin mo, walang oras ipaliwanag ito, pero babasahin mo yung Hebrew 11:1 hanggang sa katapos-tapusan, nandyan sina magmula saan? Magmula sa creation. Sina Abel, sina Noah, sina Enoch, Abraham, Moses, lahat dyan sina Joseph. Sabi nga ni Pablo, di na niya masaysay sa dami. Sinaksihan, ibig sabihin mayroon silang testimony, patotoo dyan. At yung bawat isa dyan, bawat mga kapatid dyan, mga namuhay sa lumang tipan ng mga banal, ang gaganda ng mga testimony na kanilang iniwanan, mga kapatid. Amen. Na sila ang naging halimbawa sa lumang tipan. But alam mo ba, mga kapatid, na sa lumang tipan, nakabate lang sila sa pananampalataya. Pero tayo sa New Testament, mga kapatid, yung pangako, yung prophecy ng Old Testament, natupad sa New Testament. At dito tayo bilang Gentiles, dito tayo ang napabilang. Kaya tayo bilang Kristiyano, hindi lang tayo nabubuhay sa pananampalataya. Kung hindi, mayroon tayong patotoo na sa Panginoong Hesukristo mismo. Na sa pamagitan na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, hindi lang tayo naligtas. Kung hindi, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Mga kapatid, tingnan natin yan. Sila, hindi nila nakita yung
yung tawag doon sa English, hindi niya nakita yung fulfillment ng prophecy. Nangamatay na sila, pero nanampalataya sila. Kaya sila kabilang din doon sa naligtas sa ginawa ng Panginoon. Ngunit sila inaring ganap sa pananampalataya. Tayo naman ay inaring ganap saan? Sa pananampalataya sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Ngayon, punta tayo ngayon dito sa patutuo ni Pablo dahil nandito tayo sa New Testament. Punta tayo sa Galatians chapter 2, verse 20. Sabi ito ni Pablo, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Take note, kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya ito'y sa anak ng Diyos. Na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sabi rito, I live, sa verse 20, sabi niya, I live by the faith of the Son of God. So, nakita natin yung buhay ni Pablo na ito rin ang dapat na maging buhay ng mga Kristiyano. At dito sa ating binasa, napakalaking mensahe ito. Napakalalim yung sinabi rito ni Pablo. At sinabi niya, I am crucified with Christ. Mga kapatid. Na dapat masabi rin natin lahat, I am crucified with Christ. Ako'y napako sa krus. Nakasama ni Kristo. Amen. Alam ba yung crucifixion? Pag ito'y pinakamabigat na parusa sa lumang tipan. Dahil hindi lang siya itinako, kundi torture yan. Mahirap na kamatayan yan, masakit. At the same time, mamamatay ang tao. Alam yung mga kapatid, ito ang naranasan ang Panginoon. Hindi dahil siya nagkasala, kundi tayo dahil sa kasalanan. So I'm crucified with Christ. Pero hindi naman tayo crucified physically. Ang ibig sabihin ni Pablo rito, we are spiritually crucified. Bakit? Si Kristo siya ay pinako sa krus. Dahil sa pagpako sa krus, tayo binayaran niya ating kasalanan. Namatay siya para sa ating kasalanan. Tayo rin, spiritual crucified, doon tayo nanampalataya at nagsisi. Mga kapatid, tayo na rin ay namatay sa paggawa ng kasalanan. So makita natin mga kapatid, that's why when we decided to follow Christ, we crucified ourselves spiritually. Mga kapatid, tingnan rito susunod. Nevertheless, I live. Yung mga pinapako sa krus, namamatay sila. Ang Panginoon ipinangako, namatay. Pero siya ay nabuhay. Di ba ang Kristiyano ganun din? Ipinako spiritually, nevertheless I live. Sabi niya rito. Sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. So pagkapako sa krus, we're spiritually crucified with Christ, mga kapatid. Ano nangyari? Namatay si Kristo dahil sa kasalanan, tayo rin ay namatay sa paggawa ng kasalanan. Namatay yung lumang pagkatao. Amen, mga kapatid? Amen. Namatay tayo sa ating sarili. At ito dapat, namatay din tayo sa self-righteousness. Kasi, nung araw, sa ano natin, yung mabubuti nating gawa. Bakit kamo? Kasi choice ko yun. Decision ko yun. Naggumawa mabuting gawa nung araw. Which is, naunawaan mo dahil wala ka pa naman sa Panginoon eh. Pero ngayon, mas higit na maging maliwanag sa atin. Sabi rito sa ating binasa na ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, we're spiritually crucified. We're united with Christ in death, mga kapatid, na putol yung connection natin ngayon sa buhay makasalanan. Wala na yun, patay na eh. Wala na rin tayo doon sa kapangyarihan ng diablo. Ngayon, sabi po rito sa Romans 6:6 na may sinabi rito, kaya nga natin mga kapatid, sa Romans 6:6.
Sabi po rito, na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Upang ang katawang sarili ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Di ba, kapatid? Napakaganda, ano po? Karanasan ba natin yan? Amen. Amen. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Amen. Tayo namatay, kalakip ni Kristo. Ibig sabihin, yung luma nating pagkatao, patay na yun. Kaya nga sa ngayon, ang Kristiyano, huwag na nating pilit itayo yung mga bagay na winasak ng Diyos. Amen? Huwag na tayong ibig sabihin bumalik na sa kasalanan. Kasi pag pilit pa rin nating itinatayo, binabalikan yung luma nating pagkatao, tayo ay masasabing suway. Sabi po ng Biblia. Ngayon, yung pangalawang sinabi ni Kristo rito, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Christ liveth in me. Mga kapatid, kanina namatay tayo, sama si Kristo, pero ngayon, buhay tayo dahil sa Panginoon. Pero hindi na tayo nabubuhay. Ibig sabihin, yung dati nating pagkatao, hindi na yung nabubuhay. Kundi, yung bagong buhay binigay sa atin, ang Panginoon tayo nabubuhay sa pananampalataya. At ano pa ang napakagandang regalo dyan? Na sabi niya ni Pablo, Christ liveth in me. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Mga kapatid, napakabigat na patotoo yan. Na masabi mong si Kristo ay nabubuhay na sa iyo. Mga kapatid, ilagay mo sa mas malawak na pagpapaliwanag. Paano masasabi na si Kristo ay nabubuhay sa iyo? Kung si Kristo ang nabubuhay na sa iyo, ang buhay mo ay nakasentro kay Kristo. Amen. Yung kanyang soberenya, ang lahat ng gusto ng Panginoon, yun ang tutupad. Amen. Amen? Ito yung mataas na kalalagang Kristiyano, sanctification to that is the indwelling of Christ in our heart. It gives us the power, more power, mga kapatid, na tayo makapag-witness sa Panginoon, tayo makapaglingkod sa Panginoon. It gives us, ano yun, mga kapatid, determination and commitment. Mga kapatid, napakaganda yung pag-aaral natin. Yung kasipagan, katataghan, yung zeal, mga kapatid. At sabi pa rito sa pinag-aaralan natin, mga kapatid, give us the power, it gives us the power to love. Sabi rito sa ating binabasa na si Kristo, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, kinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig. Yan. Amen. At ibinigay kanyang sarili dahil sa inibig tayo ng Panginoon. Nung tayo makasalanan, higit tayong inibig ngayon. Alam mo kung bakit? Out of almost 8 billion people, ikaw ay isa sa napili na ang Panginoon manahan sa iyo. Mga kapatid, hindi mo maubos maisip na mangyari yan sa buhay mo. But because of the love of God. Alam mo, na binigyan tayong kapangyarihan ng mahalin ang Panginoon dahil sa pag-ibig na ibinuhos niya sa atin. Doon sa Romans 5:5. Ibinuhos ang pag-ibig sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, yung kapangyarihan sa pag-ibig na yan, na ibinigay ng Panginoon sa atin, na mahalin natin ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. At higit sa lahat, ito'y napakaganda na makita sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, na dahil sa pag-ibig natin sa Diyos ngayon, malaki epekto ito sa ating pagpili at sa ating mga desisyon. Na sa ating decision ba, napapakita ang pag-ibig ng Diyos. Sa bawat decision natin, mga kapatid. Amen. Hindi ko na isa-isahin yan. Alam natin lahat yan. Maging sa ating mga plano sa buhay. Alam mo ba na sa aking karanasan, ang dami kong nagawang decision na mali.
At alam mo ba, pag nakagawa ka ng decision na mali, hindi lang sarili mo eh. Kasama yung mahal mo sa buhay. Magmula sa aking pagkabinata, damay ang aking pamilya dahil doon sa masasamang pagpili at desisyon. Nung ako'y na mayroong pamilya na, o hindi pa ako Kristyano, damay din ang aking pamilya. Mga kapatid, ganun eh. Yung consequences, it's inevitable. Maaring positive yan, maaring negative. Kaya pag gumawa ka ng isang bagay, nagplano ka, nag-decision ka, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, huwag ka nang umasa na magandang kalalagyan, kagaan ng kalalabasan, mga kapatid. Amen. Alam mo po yung sabi niya sa Biblia, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanin. Kung ikaw ay nagtanim sa laman, kaya mapapahama. Kung nagtanim ka sa Espiritu, pag-aanib ka sa Espiritu. Mga kapatid, buhay na walang hanggan. So, yung implication yan, mga kapatid, ay napakabigat. Kaya nga minahal tayo ng Diyos para mahalin din natin siya. At mahalin natin yung mabuti. Mahalin natin yung nararapat. Dahil ang Panginoon, pag nagbigay siya, binibigay niya yung the best. Pero bakit ayaw pa natin mag-decide sa mga the best na bagay? At tandaan natin mga kapatid, pag sa panampalataya, it is grounded yan sa pag-ibig sa Panginoon. Kasi kung sinabing may panampalataya ka at wala yung pag-ibig, hungkag yun, mga kapatid. It's grounded in the love of Christ. We have the best choice and decision to live in this world, yung Christian life. Mga kapatid, yung binigay sa ating buhay ng Panginoon, that is, sabi nga, new life. Kaya sinabing new life kasi may bago dun. Nandun yung kapangyarihan ng Panginoon, papaloob yung panampalataya, pag-ibig, katapatan, yung truth, mga kapatid, na dapat ito yung maging maliwanag sa akin. Ngunit patuloy na inaaralan tayong Panginoon as an encouragement. Dahil nandito pa tayo sa lupa, mga kapatid. Nandito pa tayo. At naharap tayo sa desisyon. Ngayong araw, meron tayong mga choices at decision. Meron din bukas. Ngayon, kuminsan, nakabimbin yung choice at decision. Hindi ka makapag-decide eh. Ano ba mga kapatid na tatlong klase ng tao eh. May nagde-decide according to God's will. May nagde-decide according sa kanilang sarili. Ito yung dalawang grupo ng tao. Yung pangatlo, ayaw mag-decide. Mga kapatid, doon sa ayaw mag-decide, wala rin, ano rin yan eh, mabigat din yung kalalagan. Alam mo kung bakit? Procrastination yun eh. Tulad na lang sa Panginoon. Pag pinahayag mo ebanghelyo ng Panginoon para sa kanilang kaligtasan, ayaw mo na mag-decide. Bakit? Ang daming dahilan. Yung procrastination yun, magiging kasalanan yun later on. Pangalawa, hindi mo alam hanggang kailan ka sa salibutang ito. At dahil sa procrastination, pinagpapaliban mo na tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. That's tantamount to rejecting the Lord Christ or the preferred grace of salvation. Mga kapatid, later on, abutan ng kamatayan yung tao. Hindi malanakigtas. Kaya as much as possible, lalo na yung may karamdaman, dinadalangin natin. Nanawa, tanggapin nila ang Panginoon. Kung minsan hindi man sila mapagaling sa kanilang karamdaman physical, pag namatay naman sila, kukunin silang Panginoon. Nasa langit sila pumunta. Katapusan ng paghihirap, di ba? But the greatest decision na dapat ng tao, ang kanyang kaluluwa, mga kapatid. Amen. Ngayon, isa pang nilalagay ng Panginoon by faith, mga kapatid, binibigyan tayo ng wisdom. Doon sa James chapter 1, verse 5 to 6, sabi rito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos.
na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat Amen. at ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya. Amen? Na walang anumang pag-aalilangan sapagkat yung nag-aalilangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Mga kapatid, wisdom. Alam mo ba na punta ka sa Canada, pupasok ka sa school para mas maganda yung pag-aaral para tatanggapin ka rito. Babayad ka ng malaki. Di ba? Kahit saan malaking university sa Pilipinas saan. But we have this wisdom na binibigay ng Panginoon. Libre mga kapatid. Pero humingi tayo may pananampalataya. This is how God is guiding His children in our choices and decision. Ngayon, ano yung, bakit kailangan natin wisdom? Mga kapatid, wisdom in the midst of trials. Amen? Kailangan mo yun. Sino bang walang trial? Sino bang walang pagsubok? Sino bang hindi naharap sa tukso? Sino bang walang burden? Sino bang hindi nahirapan physically? Kung minsan meron tayong mga problema, may kapaguran. Mga kapatid, kailangan natin ng wisdom. Paano tayo ma-overcome yung mga bagay na yan. At alam ng Diyos yan. Alam ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo wisdom. Amen. Meron din tayong burden, lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, you need the wisdom from God. Kasi kung atin lang, sarili natin, kaparaanan, tao lang tayo, mga kapatid. May limitasyon ang ating kaalaman at karunungan. Alam niyo ba yun? Ngayon, sa lahat ng pangailangan natin, kailangan pa rin ng wisdom, mga kapatid. Ngayon nga, marami na tayong sources, wisdom, ng knowledge. Minsan, pinapalitan ko yung battery ng thermostat. Hindi ko, nakalimutan ko paano palitan yung battery kasi baka hinanap ko sa YouTube. Oh, malaman ko yun. Pero alam mo ba mga kapatid, lahat ng mga bagay na yan, mga teknolohiya, lahat ng mga magandang bagay na galing sa Panginoon yan. Sapagkat yung kaalaman na ibinigay sa mga tao na gumawa galing sa Diyos. Diba? Pero yung wisdom ginagamit sa mabuti, hindi sa masama. Yan ang Panginoon. Ngayon, ginagay tayo through God's wisdom at napakahalaga yung prayer, mga kapatid. Ginagay tayo sa prayer din. Kaya tayo, kung sino, yan ang palagi natin pinapangaral at ito'y karanasan ng bawat Kristiyano. The more you pray, mga kapatid, the more you are successful. The more you are happy, the more you are peaceful, at nandiyan ang fulfillment. Alam mo ba na kanina yung pag-aaral natin, kasama doon yung prayer ni Nehemiah, no? Nanalangin siya ng 4 months. At nung nanalangin siya, yung hari, di ba, maluwag ang kanyang kalooban na tinulungan siya. Sipin, mabinigay lahat ng mga sulat, mga authority, sinapang pa yung mga sundalo. Mga kapatid, that's how prayer works. Works in mysterious ways, in wonderful ways, mga kapatid. Alam niyo ba na nung naalala ko yung nanay ko, no? At sabi niya sa amin, tuwing alis kami lahat, sabi niya, manalangin kayo palagi. Nananalangin. At sabi niya, dinadalangin ko kayo palagi. Nakikita ko siya palagi na nananalangin. 6 o'clock, early morning, nananalangin siya palagi. At hindi ko siya makalimutan. At nung naging Kristiyano na ako, nakita ko talaga yung sabi niya, pray without ceasing. Mga kapatid. Amen. Alam mo ba na ang panalangin ng matuwid, yan nagsusi na nagbubukas ng pintuan at bintana na lang upang makapasok sa trono ng Panginoon. At nalulugod ang Diyos sa panalangin ng matuwid. Amen. Nalulugod.
Kasi kung sino yung mahal niya at nagmamahal sa kanya, gustong-gusto niya makausap. Di ba tayo rin? Ating mga kapatid na kuminsan mamiss natin sila, wala sila. Namimiss natin sila, gusto natin silang makausap. Amen. Di ba? Tayo magulang sa ating mga anak sa magulang. Di lalo pa ang Diyos, mga kapatid. Amen. Diba? Minahal niya tayo. Binigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Sa pamagitan ng kanyang banal na salita, ginaguide din tayo sa kanyang mga choices at decision. Kaya maganda nga na palagi ka nagbabasa eh. But not only to read, but to meditate on the Word of God. Ano, iba yung casual reading sa meditation. Meditation, kahit nandun ka lang sa 2 verse, napakalaki ng ano. Kahit mag-meditate ka ng 1 verse a day, napakaganda. Amen. Alam mo mga kapatid, hindi lang nabubusog yung kaluluwa mo kung hindi nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon. Time na yan. At nadarama mo ang kanyang Espiritu Santo. At hindi mo may paliwanag. Kaya, alam mo ba na nung tayo naging Kristiyano, yung pagalakan na lang natin sa mabagay na pang-spirito. Alam mo kung bakit? Kasi inalis tayo ng Panginoon. Itinaas tayo ng Panginoon doon sa heavenly places. Kaya kalakip tayo nakaupo sa mga bagay na makalangit. Itinaas tayo, inalis tayo sa mundo, itinaas tayo. Kaya yung ating kaisipan, mga kapatid, sa mga bagay na pang-espiritual. Amen, mga kapatid. Di ba napakaganda? At higit sa lahat, ginaguide tayo ng kanyang Holy Spirit. Ang Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya yung indwelling of Christ in our heart is through yung Holy Spirit yan, mga kapatid. Alam mo, kuminsan tayo yung kukulang. Marami tayong mga bagay hindi pa nagagawa. Binibigyan tayo ng conviction. Amen. Espiritu Santo. Tinutulungan tayo. Binibigyan tayo ng conviction at pinapakita sa atin kakulangan. At alam mo ba na isang bagay na pag nag-decision tayo ng mali, binibigyan tayo ng discipline. Nakikita natin yung consequence ng ginawa natin. At nakikita natin yung palagi naging choice at decision ay mali. Nakita natin yung resulta. Pinapayagan ng Panginoon yun ang mangyari. Para tayo matuto. Para tayo matuto. Sa susunod, sabi nga, hindi na tayo manangan sa ating sarili. Amen. Di ba yung favorite natin, Proverbs 3:6, trust in the Lord with all thy heart. Lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him. And he will guide your path. Di ba? Amen. Ngayon, isang bagay na natin, malapit na tayo. Dapat nating panghawakan, mga kapatid. Yung lahat ng decision natin dito, maliit man o malaki, titingnan natin sa eternal perspective. Dito sa binasa natin, dito sa Hebrew, chapter 11, punta po tayo doon sa ating teksto. Na mayroon ang babasahin lang doon. Dito sa amen. Sabi po rito na kay kay Moses. Ito sa Hebrew 11 verse 25. Amen. Sabi po rito, pisa natin sa 24. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Ito sa verse 26, ito yung napakaganda. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect
onto the recompense of the reward. Sabi niya rito, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa makayamanan na Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Mga kapatid, kung titignan mo yung bilang pagtatapos, yung buhay ni Moses, mas pinili niya na maging bagamat siya ay inampon at siya magiging hari, mga kapatid, mas pinili niya na kahit maghirap siya na matawag na anak ng Diyos na tunay, spiritual. Nakita mo yung choice doon. Yung material sa spiritual. Mas pinili niya. Merong eternal perspective dito, nakita. Yung kayamanan ng Egypt, mas pinili niya yung spiritual riches. Yung kayamanan hindi kumukuha, mas pinili niya. At mas pinili niya maghirap kaysa magpakaligaya doon sa kaharian ng Ehipto, sa kasalanan. Mga kapatid, kung titignan mo, siyang susunod na hari, maging hari ng Ehipto. At ang mangyayari, bagamat siya ay pinalaki ng kanyang magulang bago natagpuan ng kapatid ng hari, mga kapatid, alam niyo ba na sinasamba ng Ehipto hindi tunay na Diyos? Makukompromise siya. Mga kapatid, dito nakakita natin doon na hindi siya compromise. Ngayon, isang bagay na hindi niya pinagpalit, yung mga bagay naman, mga kapatid. At higit sa lahat, yung recompense of the reward, yung decision niya ron, na yung lahat ng tatamuin niya sa Ehipto, kayamanan, influensya, kapangyarihan, mga kapatid, ay matatapos siya. Pero yung tatamuhin niya sa langit, mga kapatid, ito'y magpakawalan. So there's an eternal perspective. Mga kapatid, anong dapat natin makita rito? May tatlong bagay nandito sa sanlibutan na kung hindi ka mag-iingat, madadali ka. Unang-una yung kayamanan, material. Yung kayamanang material, mabuti yan kung gagamitin mo sa mabuti. Paging masama yan kung gagamitin mo sa masama. Yung greed, lalo na sa Pilipinas, yung mga, hindi naman lahat, pero lahat karamihan ng opisyal natin sa gobyerno, dahil sa pera. Hindi baling mag-corrupt, benta ka nilang kaluluwa. Pangalawa, sa kayamanan, at susunod doon yung influensya. Pag mayaman ka, di ba, ma-influensya ka. Mga kapatid, yung influence, dapat sa Kristiyano, talaga, yung Christian influence, yung influence ng Panginoon. Ang dapat. Hindi ka magiging halimbawa ng bad influence. At higit sa lahat yung kapangyarihan. Yung kapangyarihan, kaya maraming, pagdating ng Judgment Day, maraming mapaparusahan. Bakit, mga kapatid? Lalo na yung mga nasa kapangyarihan, nasa pwesto. Hindi lang sa mga opisyal natin. Tayo rin, meron din tayong pwesto sa ating trabaho. Binigyan tayong kapangyarihan dyan. Meron tayong responsibility and accountability, mga kapatid. Nanawa yung kapangyarihan ibinigay sa bawat tao, kahit lalo sa Kristiyano, ay hindi tayo mang-aapak. Hindi tayo maninira. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na nakakasira sa Diyos at sa tao. Mga kapatid. Kaya itong lahat, mga kapatid, ay nakita ni Moses. Kaya ito naging patotoo niya, mga kapatid. At sa hulihan, mga kapatid, di ba yung ginawa niya na dinala ang mga Israelita tumawid ng Red Sea hanggang sa wilderness. Hindi madaling gawin yun. Kaya nung nakita natin kay Moses, sa kanyang decision, obedience. At bagamat hindi na siya nakarating sa Kanaan, si Joshua na, nasakop din nila yung Kanaan. Yung naalala nyo yung 7 times silang umikot doon. Bakit nagiba yung kuta ron?
dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Sisi, pag sumusunod ka, kasabay mo rin yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Nandun yung kapangyarihan. Kaya mga kapatid, sabi ni Samuel, sacrifice is better. Obedience is better than sacrifice. Amen? Kaya tandaan natin. Now, binigyan tayo ng biblical principles na binigyan tayong halimbawa ng mga banal na buhay sa Old Testament. Nandito tayo sa New Testament, ang ating Panginoong si Kristo nagbigay halimbawa, sina Pablo, mga apostol, at sa ating mga kapatid din na nauna sa atin. Diba? Kanila na mga kapatid sa pamagitan ng kanilang mga choice o decision, kaya tayo nandito, mga kapatid. May nangaral sa atin. Sa Middle East, sa Europe, saan. Kaya tayo narito. Sa isang choice. Alam ba na sino ba yung nabasa ko na? Isang ginamit ng Panginoon na libo-libo na likas. Di alam nung nangangaral, na nung nangangaral siya, wala dun sa church na yun. Walang dumadalo. Pero nangangaral pa rin yung pastor. Walang dumadalo. Pero sa pangangaral niya may dumaan. Narinig niya yung pangangaral. Hindi alam ng pastor yun. Alam mo ba na yun ang naging daan na yung taong yun tumanggap sa Panginoon. Anong siya nangaral? Libo-libo ang tumanggap. Pero mga kapatid, dahil mayroong nag-decide, magpumili at nag-decide na nagpatuloy sa Panginoon. Kaya mga kapatid, minsan sa ating decision, sa ating mga hinihiling sa Panginoon, nagdi-delay. Binibigyan pa tayo ng patient, perseverance. Pero tandaan natin, in God's perfect time, mga kapatid, ipagkakaloob niya yung the best. Kaya nga yung Romans 8:28, all things work together for good to those who love Christ. Lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa doon sa nagmamahal ating Panginoon. Mga kapatid, nawa, higit pa tayong maging matatag, higit pa tayong maging magalak sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Alam na naman natin na kaakibat natin sa paglilingkod, mayroong opposition. Amen. Sino nga yun? Si Sanbillat, si Tobias. Si Sanbillat, sumasangbulat Nuupos tayo. Marami mga. Kaya tandaan natin. Kalakitan. Ngunit, mga kapatid, dapat ang Diyos na hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok at tukso na hindi natin makakaya. Kasabayan nun, mga kapatid, tayo rin naman ay bibigyan niya ng kaparanan na tayo magtagumpay. Kaya puri ng Diyos sa kanyang banal na salita.